whether the subject is singular or plural. Pero maraming exceptions, right? And there are many rules. That's why we have to discuss. Now, ano muna yung general rule? Rule is simple. And I'm going to reiterate this again, once again. Ulitin ko. Ang subject, pag tinukoy mo yan, kailangan hindi mo sasabihin si S or ES. Kasi di ba baliktad, pag plural may S yan. Books, girls, shoes, ano pa, boys, di ba? So, wag yung titignan kung may S or ES yung verb. Ang tutukuyin nyo pag verb ay ang subject. Pag tinanong ko ano ang subject nyo, ang sagot dapat is singular or plural. Klaro? O yung tinutukoy natin na may S or ES, yung verb. Baliktad siya. Pag ang singular, ang subject natin ay singular, ang verb natin may S or ES. Look at this example, the girl. The girl is singular, 'di ba? Subject. Tukuyin natin yan. Huwag nating sasabihin with S or without. Malilito kayo, guys. 'Di ba? The girl, singular. Pag tinanong ko, with S or without, saan natitingin? Sa verb na. The girl likes to walk. Tama? Yes. Now, kasi pag plural yan, the girls are walking, for example. Anong subject? Girls. Singular, plural. May S, wala. Yun nga, kaya kayo nagsasabing meron kasi dito kayo nakatingin. Pag natukoy nyo na to, kung singular or plural, ang tingin nyo ng S or ES, wag na dyan. Dito na. Naintindihan? Kasi pag tinukoy nyo to kung may S or ES, natural may S yan, plural yan eh. Pero ang tinutukoy natin na without S, ito pong verb. Klaro? Again, women, singular, plural. Ay S, wala. Dito na titingin. Okay? Pag tinukoy na may S or ES, sa verb na ang tingin. Child, singular, plural. With S, without. With S. Ayan o. Basta singular, tandaan nyo may S. Plural, wala, without. Okay? Sige, practice tayo. Okay, yan. Practice muna, general rule. Subject. Saglit lang, saglit lang. Kalma. Subject. Singular, plural. May S or without yung verb. Alin dyan? Bakit huli yung S? Dapat mabilis. Bars.